Magandang araw mga bata! Ako ang inyong guro, si Teacher Myra. May bago tayong matututunan ngayong araw na ito. Handa ka na bang makinig at matuto kasama si Teacher Myra? Okay, ang ating leksyon ngayon ay tungkol sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Ngunit balikan muna natin ang ating natutunan sa nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo ay natutunan natin kung ano ang pangalan. Ngayon, may ipapakitang mga larawan si Teacher Myra at sabihin niyo sa akin kung anong uri ng pangalan ito. Kung ito ba ay tao, bagay, hayop, o lugar. Handa ka na ba? Okay, mag-start na tayo. Anong uri ng pangalan ito? Ito ba ay tao, bagay, hayop, o lugar? Ano ang inyong sagot? Tama, ito ay hayop. Ano ang inyong sagot para sa pangalawang larawan? Yes, ito ay bagay. Correct kayo mga bata. Ang pangatlong larawan ay isang jeepney. Ito ba ay tao, bagay, hayop, o lugar? Tama mga bata, ito ay isang bagay. Ano naman ang inyong sagot sa larawang ito? Tama, ito ay tao. Ano ang inyong sagot para sa huling larawan? Tama mga bata, ito ay isang lugar. Ngayon mga bata, sabay-sabay nating sabihin kung ano ang pangalan. Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, o lugar. Sige daw, kayo na lang. Tumpak mga bata. Ngayon, ating pag-aralan ang mga larawan na inyong nakikita sa screen. Ano ang ginagawa ng bata? Yes, ang bata ay naghahanda para sa kanyang pagpunta sa eskwelahan. Batay sa mga larawan na inyong nakikita sa screen, pagsunod-sunurin natin ang mga pangyayari. Sabihin niyo sa akin kung alin dito ang una, pangalawa, pangatlo, at ikaapat na pangyayari. Handa na ba kayo mga bata? Sige, ano ang inyong unang sagot? Yes, ito ay ang letrang D. Unang ginawa ng bata ay ang paggising sa umaga. Ano ang ikasunod na nangyari? Correct, ito ay ang letrang A. Ano naman ang pangatlong nangyari? Oo, correct kayo dyan. Siya ay nagsipilyo pagkatapos niyang kumain. At ano naman ang huling nangyari? Tama, siya ay pumunta na o handa na siyang pumunta sa kanyang eskwelahan. Ang galing niyo naman mga bata! Bago natin basahin ang kwentong Ang Selfie ni Mimi, pag-aralan muna natin mga bata ang mga salitang nasa kwento upang mas madali natin itong maintindihan. Ang unang salita ay namangha. Pakiulit mga bata. Yes, ngayon sabay-sabay natin itong spell. N A M A N G H A. Namangha. Ang kahulugan nito ay nagulat. Pangalawang salita ay yugto. Pakiulit mga bata. Ngayon, baybayin natin ito. Y, U, G, T, O. Yugto.
Ang kahulugan nito ay isang bahagi ng isang proseso. Ang sunod na salita ay larva. Pakiulit mga bata. Ngayon, spell natin. L, A, R, V, A. Larva. Ibig sabihin ay ikalawang yugto ng buhay ng paru-paro na parang uod ang itsura nito. Ang huling salita ay pupa. Sabay-sabay tayo mga bata. Pupa. Ngayon, spell nyo naman. P, U, P, A. Pupa. Ang ibig sabihin nito ay ikatlong yugto ng buhay ng paru-paro, kung saan nababalutan ng makapal na balat ang katawan ng insekto. Ngayon, makinig na ng mabuti sa inyong guro at babasahin ko na ang kwentong Ang Selfie ni Mimi na makikita rin sa inyong self-learning kit sa pahina 4 to 5. Ang Selfie ni Mimi. Araw ng Sabado, namasyal sa parke ang mag-inang Marie at Mimi. Pumunta sila sa halamanan upang mag-selfie. Nakakita si Mimi ng isang makulay na paru-paro na dumapo sa bulaklak. Namangha siya sa ganda nito. Tinanong niya si Nanay Marie kung paano kaya ito lumaki ng pagkaganda-ganda. Ipinakita ng kanyang nanay ang larawan sa kanyang cellphone at ipinaliwanag ang tungkol sa yugto ng buhay ng isang paru-paro. Ang buhay ng paru-paro ay dumaraan sa 4 na yugto. Una, nangingitlog ang inang paru-paro sa dahon ng halaman. Pangalawa, ang itlog ay nagiging uod o larva na kumakain ng dahon. Ikatlo, ito ay nasa yugto ng pupa, kung saan nakabalot ang kanyang sarili at natutulog. Pagkatapos ng ilang linggo, ay lalabas siya sa kanyang tulugan bilang isang napakagandang paru-paro. Tuwang-tuwa si Mimi sa kwentong ibinahagi ng kanyang nanay. Nakangiti niyang tiningnan ang nagliliparang paru-paro sa halamanan. Click! Click! Selfie! Pang-profile pic ang kuha ko, sabi ni Mimi sa ina. Gustuhan niyo ba mga bata ang binasang kwento ni Teacher Myra? Naintindihan niyo ba ito? Alright, ako'y nasiyahan sa inyong mga sagot. Ngayon, maipapagawa ako sa kada grupo. Una, ang Group 1. Pag-aralan ang larawan sa ibaba. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. A. Pupa, B. Larva, C. Itlog, D. Paru-paro. Ano ang unang nangyari? Isulat nyo sa patlang. Number 2. Ano ang sunod na nangyari? Number 3. Pagkatapos niyang kumain ng kumain, ano ang sunod na nangyari? At ang number 4, ano ang bilang o ano ang huling nangyari? Para naman sa Group 2, ipares ang mga larawan sa tamang ngalan nito. Isulat ang sagot sa patlang. So, ang number 1, ito ba ay A. Pupa, B. Itlog, C. Paru-paro, D. Larva. At ganun din ang inyong gagawin para sa bilang 2 hanggang 4. At para naman sa Group 3, ito ang inyong mga sasagutan na mga katanungan. Number 1, saan namasyal ang mag-ina? A. Bakuran, B. Palaruan, C. Parke. Number 2,
Ano ang nakita ni Mimi sa halamanan? A. Bubuyog, B. Langgam, C. Paru-paro. Number 3. Ano ang gagawin ni Mimi sa halamanan? A. Mamimitas, B. Magtatanim, C. Magpapalitrato. Number 4 or bilang 4. Ilang yugto ang buhay ng paru-paro? A. 4, B. 3, C. 2. At ang bilang 5. Paano nakatutulong sa mga bulaklak ang paru-paro? A. Pinapalago, B. Pinaparami, C. Pinalulusog. Ang galing nyo mga bata! Ang lahat ng grupo ay ginalingan ng husto ang mga gawain na ipinagawa ni Teacher Myra. Ako ay nasisiyahan talaga. Ngayon mga bata, may mga katanungan si Teacher Myra. Una, ano ang dapat ninyong gawin kung may nakita kayong insekto tulad ng paru-paro sa inyong bakuran? Ano ba ang inyong dapat gawin ito? Yes, tama ang inyong sagot. Dapat hindi natin sila saktan o pakialaman upang sila ay manatiling buhay sa ating paligid. Pangalawang katanungan, bakit naman importanteng alagaan natin ang mga iba't ibang hayop sa ating paligid? Yes, tumpak kayo mga bata. Dahil ang lahat ng mga hayop sa ating paligid ay gawa ng Diyos at dapat natin silang respetuhin din. At ang mga hayop sa ating paligid, maliit man o malaki, ay may purpose o layunin kung saan nandito sila sa ating mundo. Mga bata, dahil naintindihan nyo ang ating leksyon, pakinggan niyo muli si Teacher Myra sa aking babasahin na kwento upang masagutan ang mga katanungan at gawain pagkatapos nito. Ang saranggola ni Boyet. Araw ng Sabado, abalang-abala si Boyet. Gumugupit siya ng papel. May malaki, may maikli at mahaba. Ginawa niya itong saranggola. Ginabitan pa niya ito ng buntot. Kay gandang saranggola. Pinalipad ito ni Boyet. Kay taas ng lipad ng saranggola ni Boyet. Naintindihan niyo ba mga bata ang binasa kong maikling kwento? Ngayon, para sa Group 1, ito ang inyong gagawin. Piliin ang titik ng wastong sagot sa kahon at isulat ito sa patlang sa bawat numero. Number 1. Ano ang unang ginawa ni Boyet? Mamili kayo sa loob ng kahon. A. Ginawa niya iyong saranggola. B. Pinalipad niya ang saranggola. C. Kinabitan niya ito ng buntot. O D. Gumupit siya ng papel. Number 2. Ano ang ginawa niya sa papel? A. Ginawa niya yung saranggola. B. Pinalipad niya ang saranggola. C. Kinabitan niya ito ng buntot. O D. Gumupit siya ng papel. Bilang 3. Ano ang ikinabit niya sa saranggola? A. Ginawa niya iyong saranggola. B. Pinalipad niya ang saranggola. C. Kinabitan niya ito ng buntot. O D. Gumupit siya ng papel. At ang bilang 4, ano ang huli niyang ginawa? A. Ginawa niya iyong saranggola. B. Pinalipad niya ang saranggola. C. Kinabitan niya ito ng buntot. O D. Gumupit siya ng papel. Isulat nyo ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel. At para naman sa Group 2, ayusin ang mga larawan base sa tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa napakinggang kwento.
Isulat ang bilang 1, 2 hanggang 3, sapat lang. At para sa Group 3, gumuhit ng larawan na naaayon sa tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa napakinggang kwento. Number 1, gumupit siya ng papel. Number 2, ginawa niya iyong saranggola. Number 3, kinabitan niya ito ng buntot. At number 4, pinalipad niya ang saranggola. Mga katanungan ba kayo mga bata? Huwag mahiyang tanungin si Teacher Myra. Ngayon mga bata, para sa inyong takdang aralin, sagutin ang pahina 8. Sasuriin natin ng inyong self-learning kit. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa pagpapatubo ng halaman. Isulat ang bilang ng 1 hanggang 5 sapat lang. At dito natatapos ang ating leksyon sa araw na ito. Naway may natutunan kayo kay Teacher Myra. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig kay Teacher Myra. Bye-bye! At huwag kalimutang mag-subscribe at like sa YouTube channel ni Teacher Myra na This Teaching Mama. Daghang salamat! Bye-bye!